Alam mo na mali na. Alam mo na toxic. Alam mo na nasasaktan ka, pero bakit ka pa rin nandyan? Bakit kahit ilang beses mo nang sinubukang lumayo, bumabalik ka pa rin? At ang mas nakakalito, hindi mo naman sila mahal. O baka mahal mo pa, pero mas marami ng sakit kaysa saya. Pero nandyan ka pa rin. Naghihintay. Nag-hope na baka magbago. Bakit ganun? Bakit tayo bumabalik sa mga taong paulit-ulit na sumasakit? Kasi ang totoo, yung toxic na yan, hindi lang about sa kanila. Yan ay about sa'yo. About yung patterns mo. About yung mga bagay na natutunan mo tungkol sa kung ano ang love. At yan, dun nagsisimula lahat. Isipin mo yung unang beses na nakilala mo yung taong yan. Hindi naman sila nagsimula bilang toxic, 'di ba? Nagsimula sila bilang exciting, yung tipong may mystery, may intensity, yung parang iba sila sa lahat ng nakilala mo. Yung first few weeks, ang ganda ng pakiramdam. Yung attention nila sobrang focus sa'yo. Yung conversation malalim. Yung chemistry undeniable at naisip mo, eto na. Finally may nakakaintindi sa akin. Pero dahan-dahan may mga cracks na lumalabas. Yung text reply nila biglang tumagal. Yung sweet gestures naging inconsistent. Yung presence nila naging hot and cold. Minsan nandyan sila completely. Minsan parang stranger ka. At ano ang ginawa mo? Hindi ka umalis. Nag-adjust ka. At nag-rationalize na busy lang siguro siya. May pinagdadaanan siguro, ganyan talaga sila pag stressed. Convincing yourself na normal lang yun. Na part lang yun ng relationship. Pero totoo ba yun? Or yung normal mo unti-unti nang nag-shift? Kasi alam mo, maraming tao ang napupunta sa toxic relationships dahil familiar yung pattern. Hindi dahil gusto nila magdusa, kundi dahil yung dynamics na yan kilala na nila. Parang muscle memory, comfortable, kahit masakit. At ang uncomfortable truth, yung comfort na yan usually galing pa sa childhood mo. Tignan mo, kung lumaki ka sa bahay, kung saan yung love conditional, kung saan kailangan mo mag-perform para ma-deserve ang affection, kung saan yung validation, parang prize, na kailangan mong pagtrabahuhin. Ano ang natutunan mo? Na ang love hindi guaranteed. Na ang love kailangan paghirapan. Na ang worth mo dependent sa kung gaano ka ka-useful, ka-convenient, ka-perfect. Kaya ngayon, pag may taong consistent, boring. Pag may taong emotionally available, parang walang challenge. Pag may taong straightforward, parang walang depth. Pero pag yung taong unpredictable, yung taong kailangan mong habulin, yung taong hindi mo alam kung saan ka lulugar, yun ang exciting. Yun ang familiar. Yun ang pakiramdam ng love para sa'yo. Ito ang tinatawag sa psychology na repetition compulsion. Ibig sabihin yung tendency mo na ulitin yung unresolved patterns from the past. Kasi ang subconscious mo trying to fix yung trauma. Trying to prove na this time, iba na. This time, ikaw ang enough. Kaya ano ang ginagawa mo? Pumipili ka ng taong may same red flags, tapos sinusubukan mong baguhin sila. Sinusubukan mong kontrolin yung outcome. Sinusubukan mong patunayan na kaya mo palang maging sapat. Pero alam mo ang nakakalungkot? Hindi mo sila mababago kasi ang tao, nag-change lang pag ready na sila, pag willing sila. At sa karamihan ng cases, hindi pa sila ready. At habang naghihintay ka, ikaw ang nawawala. May isa pang phenomenon na nangyayari sa toxic relationships. Ito yung mas subtle pero mas dangerous. Ito yung trauma bonding. Trauma bonding ay yung attachment na nabubuo dahil sa cycle ng pain and reward.
Ibig sabihin, yung tao minsan masama sa'yo, minsan mabuti, minsan cold, minsan warm. At ang brain mo nagkondisyon na mag-crave ng reward, mag-crave ng moment na magiging okay ulit. Parang slot machine. Hindi mo alam kailan ka mananalo, pero pag nanalo ka, sobrang laki ng high, kaya balik ka ulit at ulit at ulit. Yung mga moment na sweet sila, yung mga oras na present sila, yung mga araw na parang tama lahat, yung highs na yan, sobrang taas. At yung highs na yan nag-override sa lows kasi sa isip mo worth it naman pala, kaya ko naman pala. Pero ano ang nangyayari sa pattern na yan? Nag-invest ka ng emotional energy tapos nasasaktan ka, tapos may reward, tapos nasasaktan ka ulit, tapos reward ulit. Cycle lang ng cycle. At habang mas tumatagal, mas mahirap lumayo. Kasi ang invested mo na sobrang laki na. Yung effort mo, yung time mo, yung pagmamahal mo, ang dami na. Kaya feeling mo sayang naman kung aalis ako ngayon. Ito ang sunk cost fallacy. Yung tendency na magstay dahil sa dami ng na-invest mo na kahit alam mong hindi na healthy. Pero alam mo ang totoo. Yung sayang mas applicable kung magstay ka. Kasi ang mawawala mo pa mas malaki pa. Ang masaktan mo pa mas malalim pa. Ang ma-sacrifice mo pa mas importante pa. Kasi habang nandyan ka sa toxic relationship, nawawala yung sarili mo. Nawawala yung boundaries mo. Nawawala yung peace mo. Nawawala yung version mo na deserve ng respect, ng consistency, ng tunay na pagmamahal. At ang kapalit ano? Yung false hope na baka magbago sila. Yung temporary highs na sobrang konti compared sa lows. Yung validation na kailangan mo pang ipanalangin every single day. Kaya tanungin mo sarili mo, yung attachment na meron ka, based ba sa love o based ba sa fear? Kasi maraming beses ang reason kung bakit tayo nag-stay, hindi dahil mahal natin yung tao, kundi dahil takot tayong maging mag-isa, takot tayong ma-prove na hindi tayo sapat, takot tayong harapin yung reality na yung pinili natin mali pala. At ang takot na yan valid, pero ang takot na yan hindi dapat mag-dictate ng future mo. Kasi ang decisions na based sa fear, hindi yan decisions na mag-lead sa'yo sa peace. Kaya paano ka makakaalis? Una, kailangan mo ng honest assessment. Tingnan mo yung relationship, hindi yung potential, hindi yung baka. Tingnan mo yung current reality. Ano ba talaga ang nangyayari? Ano ba talaga ang nararamdaman mo? Walang filter, walang excuse. Pangalawa, tanggapin mo na ang love hindi enough. Kasi kahit mahal mo siya, kung toxic yung dynamics, wala yan. Ang healthy relationship built sa respect, sa trust, sa consistency. At kung wala yan, wala ring foundation. Pangatlo, kilalanin mo yung pattern mo. Bakit ka ba napupunta sa toxic people? Ano bang red flags na palagi mong ine-excuse? Kasi kapag alam mo na yung pattern, pwede mo nang baguhin, pwede mo nang i-interrupt bago ka pa mahulog ulit. At pang-apat, maghanap ng support system. Kasi ang toxic relationship nag-isolate sa'yo. Kaya kailangan mong bumalik sa mga taong mahal ka. Kailangan mong mag-open up. Kailangan mong sabihin, hindi ako okay. Kailangan ko ng tulong. At panghuli, magpasya. Hindi yung try ko muna, kundi definite decision. Aalis ako, tapos na. Kasi ang half-hearted decision, bumabalik ka pa rin, may part kasi sa'yo na nag-hope pa rin. But kung decided ka na kahit mahirap, kahit masakit, tuloy mo lang. Alam ko masakit. Alam kong may withdrawal. Alam kong may moments na gusto mo bumalik. Pero alam mo rin ba na yung pain na yan, temporary lang? Pero yung peace na darating pag naka-move on ka na, permanent. Kasi sa end, ang tanong hindi, mahal ko ba sila? Ang tanong, mahal ko ba sarili ko enough para umalis? At kung sagot mo oo, alam mo na kung ano dapat gawin. Kaya kung ikaw yung stuck sa toxic relationship, yung alam na dapat umalis pero hindi pa rin, marinig mo to. Deserve mo ng tao na consistent,
Deserve mo ng tao na hindi ka sasaktan ng paulit-ulit. Deserve mo ng tao na hindi mo kailangan baguhin para maging okay. At deserve mo ng peace. Yung peace na hindi dependent sa mood ng iba, yung peace na galing sa sarili mo. Kasi yung fear na mag-isa, temporary lang din yan. Pero yung regret na nagstay ka kahit alam mong mali yan ng mas matimbang. Kaya habang may choice ka pa, habang may lakas ka pa, gamitin mo. Umalis ka. Hindi para sa kanya, para sa'yo. Kasi ikaw deserve mo ng better. At hindi mo makukuha yun kung nandyan ka pa sa mali. Kaya simulan mo ngayon. Deserve mo bumalik sa sarili mo. Deserve mo maging buo ulit. At yan hindi mo makukuha kasama nila. Yan makukuha mo lang kapag umalis ka na.